Marahil ay nakakita ka na ng maraming video na nag-uusap tungkol sa mga dahilan kung bakit ka ibinubukod ng Diyos. Ikaw ay nasa panahong iyon ng paghihiwalay at hindi mo alam kung ano ang tama para sa iyo na gawin o kung ano ang dapat iwasan. Madali para sa iyo na madulas sa masamang gawi at magpakasawa sa iyong sarili kapag nakahiwalay. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo dapat bigyan ng pagkakataon ang dyablo na pumasok at ay hijack ang maluwalhating prosesong ito na sinadya upang gumana sa iyong pabor. Sa video na ito, titingnan natin ang 10 bagay na dapat iwasan kapag ibinukod ka ng Diyos at kung ano ang kailangan mong gawin sa panahon ng iyong paghihiwalay. Ngunit bago yon, isang paraan na maaari mong hikayatin kaming dalhin sa iyo ang higit pa sa salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at pagpindot sa like button. Pagpalain ka ng Diyos habang ginagawa mo ito. Salamat! Ang pag-alam kung ano ang hindi dapat gawin ay gagabay sa iyo sa buong panahon ng iyong paghihiwalay. Makakatulong ito sa iyo na magawa ang dahilan ng paghihiwalay at itakda ka sa isang kurso para sa isang kamangha-manghang paglalakbay sa buhay. Hindi sapat na ikaw ay ihiwalay sa anumang dahilan, dapat mong i-maximize ang iyong isolation period para matupad ang dahilan na iyon. Narito ang 10 bagay na hindi dapat gawin sa panahon ng iyong paghihiwalay. Numero 1. Huwag lumaban o magrebelde. Ikaw ba ay patuloy na sumasalungat sa kalooban ng Diyos, nagnanais na gawin ang mga bagay sa iyong sariling paraan, at naniniwala na ikaw ang magpapasya sa mga tuntunin ng iyong paghihiwalay? Ang pagrebelde o paglaban sa panahon ng paghihiwalay ay ang pinakatiyak na paraan upang hindi kinakailangang pahabain ang iyong pananatili sa panahon ng paghihiwalay. Kapag lumaban ka, para kang lumaban sa plano ng Diyos para sa iyo. At dahil doon, paulit-ulit mong makikita ang bilog ng mga pangyayari para lang matuto ka hanggang sa magpasakop ka ng buo sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka pipilitin ng Diyos na ihiwalay kung ayaw mo, ngunit dapat mong malaman na para sa lahat ng nagnanais na gumawa ng mga dakilang bagay para sa Diyos, kailangan mong dumaan sa prosesong ito ng pagiging mag-isa kasama ang Diyos sa isang paglalakbay na ang Diyos lamang ang maaaring magdala sa iyo. Sa pamamagitan ng naaalala mo ba ang paglalakbay ng mga Israelita mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako? Iyon ang paglalakbay kung saan inihiwalay sila ng Diyos sa lugar ng pagdurusa at dinala sila sa lugar kung saan masisiyahan sila sa pag-agos ng gatas at pulot. Inilaan ng Diyos na ang paglalakbay ay para lamang sa 40 araw, ngunit natapos sila ng 40 taon dahil patuloy silang naghimagsik laban sa Diyos. Sila ay nagbulong-bulungan, nagrereklamo, nag-aalinlangan, napunta sa idolatriya, at ginagawa ang lahat ng ipinag-utos ng Diyos sa kanila na huwag gawin. Dahil dito, patuloy silang gumagala sa ilang dahil lang sa hindi sila handa para sa lupang pangako. Ganyan din ang mangyayari sa sinumang patuloy na lumalaban sa kalooban ng Diyos sa panahon ng paghihiwalay. Ang iyong panahon ng pag-iisa ay kung saan ang Diyos ay nagtuturo sa iyo, nagsasanay sa iyo, at naghahanda sa iyong isip para sa atas na ibinigay niya para sa iyo. Ngunit kung patuloy kang lalabanan ang kanyang sinasabi sa iyo, at hindi nakikituloy sa dapat mong gawin, ikaw ay magiging tulad ng isang bata na kailangang ulitin ang isang klase, dahil hindi nila naintindihan ang lahat ng itinuro sa kanila sa klase na yon, at paulit-ulit mong ulitin ang klase na yon hanggang sa ikaw ay handa nang magpasakop sa Diyos. Sa halip na dalhin ang iyong sarili sa mahirap na rutang iyon, bakit hindi sumuko sa Diyos at payagan siya na gawin ang pinakamabuti para sa iyo? Kilala ka ng Diyos ng higit pa kaysa sa pagkakakilala mo sa iyong sarili, at kung ibubukod ka niya sa ilang mga tao at lugar, alam niya kung bakit at kung ano ang gusto niyang gawin sa paghihiwalay na iyon. Ang sayo ay sumuko sa Kanya at hayaan ang Kanyang kalooban na mangyari sa iyong buhay. Sa ganoong paraan, ang layunin ng iyong paghihiwalay ay matutupad, at magagawa mong humakbang sa iyong propetikong tadhana bilang isang pinili. Numero 2. Huwag mainip. Sa panahon ng iyong paghihiwalay, madalas kang humakbang sa isang mas mataas na paghahayag ng Diyos, isang mas malalim na kaalaman sa Diyos, at mga misteryo tungkol sa buhay at sa mga bagay na nagdudulot ng kadakilaan at pag-unlad.
Ito ay magiging tulad ng isang mahusay na masterclass na hindi mo makukuha kahit saan, gaano man kalaki ang babayaran mo. Sinimulan ng maraming tao ang paglalakbay na ito ng paghihiwalay, at kaagad silang nagsimulang pumasok sa paghahayag na ito. Naniniwala sila na ang susunod na gagawin nila ay simulan ang pagbabahagi nito. Ang iba ay maaaring maniwala na ang susunod na bagay na dapat nilang gawin ay agad na lumabas at magsimulang magpakita, ngunit hindi iyon kung paano gumagana ang mga bagay ayon sa Diyos. May oras para sa lahat, may oras para umupo ka at matuto, may oras para maunawaan mo, at pagkatapos ay may oras para ilunsad mo. Dapat mong maunawaan ito kung talagang gusto mong i-maximize ang layunin ng iyong paghihiwalay. Tinutukoy ng Diyos ang tagal ng iyong paghihiwalay, hindi ikaw. Maaari mong isipin at maniwala na handa ka nang gawin ang lahat, ngunit ang Diyos, na higit na nakakakilala sa iyo, at kung ano ang nais niyang makamit para sa iyo, ay alam ang perpektong oras para lumabas ka. Matapos pahiran ni Samuel si David bilang hari, inabot ng maraming taon bago siya tuluyang umakyat sa trono at naging hari. Si Jesus ay isinilang upang maging Mesyas, ngunit hindi niya sinimulan ang kanyang ministeryo ng aktibo hanggang sa siya ay 30 taong gulang. Ang mga disipulo ay kasama ni Jesus sa buong kanyang ministeryo sa lupa, ngunit hindi sila aktibong humakbang sa ministeryo hanggang sa natanggap nila ang kapangyarihan. Iyon ay dahil may tamang panahon at maling panahon para gawin ang tama. Habang ikaw ay nasa panahon ng iyong paghihiwalay, hindi ka dapat magmadaling lumabas. Ang pagmamadali sa paglabas ay ang gagamitin ng dyablo para mapalampas mo ang lahat ng dapat mong matanggap at mayroon para sa atas. Mapapansin mo na pagkatapos mag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi para simulan ang kanyang ministeryo, ang dyablo ang unang taong bumisita sa kanya. Kung siya ay nagmamadaling lumabas bago ang tamang oras para sa kanyang pagpapakita, malamang na wala siyang sapat na sangkap upang harapin ang dyablo. Iyan ang nangyayari sa maraming mananampalataya na dumaan sa paghihiwalay. Dahil sila ay naubusan ng paghihiwalay bago ang tamang panahon, ang dyablo ay gumagawa ng isang panunuya sa kanila at ginagawang mas masahol pa ang mga bagay para sa kanila kaysa noong sila ay bago ang paghihiwalay. Sa panahon ng paghihiwalay, dapat mong malaman na ginagawa ng Diyos ang pinakamabuti para sa iyo. Walang dahilan upang tumakas mula sa kung ano ang pinakamahusay maliban kung may mas mahusay na naghihintay sa iyo. Bago ka makahakbang doon, dapat ay nakumpleto mo na at nagawa mo na ang dahilan ng iyong paghihiwalay. Patuloy na maghintay at magtiwala sa Diyos sa panahon ng iyong paghihiwalay. Huwag subukang takasan ito, dahil ito ay maaaring humantong sa iyong paglabas na hindi handa sa kung ano ang ibinabato sa iyo ng buhay. Ano pa ang dapat mong iwasang gawin sa panahon ng iyong paghihiwalay? Pangatlong numero, huwag tumutok sa pag-aawa sa sarili. Narito ang isa pang bagay na hindi mo dapat gawin sa panahon ng iyong paghihiwalay. Maraming mga tao ang nasanay sa pagkakaroon ng iba sa paligid at mahanap ang kanilang pakiramdam ng katuparan at pagpapatunay sa bilang ng mga tao sa kanilang paligid. Kaya naman, nalulungkot sila kapag kailangan nilang dumaan sa paghihiwalay. Sa totoo lang, hindi ka naman malungkot. Sa katunayan, ikaw ay lubos na pinapaboran, at dapat kang magalak sa pagdaan sa espesyal na yugtong ito ng matinding pagsasanay mula sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia sa Filipos 4:4, maggalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, maggalak kayo. Ang iyong focus ay dapat sa salita ng Diyos at kung ano ang kanyang ginagawa sa iyong buhay sa sandaling iyon. Hindi mo dapat makita ang iyong sarili bilang disadvantage o malungkot na nawawala ka sa anumang nangyayari sa mundo. Ang mga nangyayari sa mundo ay hindi makikinabang sa iyo at walang positibong epekto sa iyong banal na atas. Kaya nga hinihiwalay ka ng Diyos dito para makapag-focus ka sa mahalaga, na ang Diyos, ang iyong sarili at ang iyong atas. Habang nakahiwalay, ang pagtingin sa iyong sarili bilang trahedya at pakiramdam ng kalungkutan ay hahadlang sa iyong makamit ang dahilan ng iyong paghihiwalay. Kapag nalulungkot ka at natupok ng kalungkutan na iyon, labis kang nanghihina at wala nang magagawa para sa iyong sarili. Ito ang dahilan kung bakit,
kapag dumaan ang mga tao sa panahon ng paghihiwalay, nagsisimula silang maghanap ng kaginhawahan sa ibang mga bagay at maaaring maging gumon sa pagkain at iba pang mga bagay upang punan ang kawalan sa loob nila. Hindi mo dapat gawin ito sa panahon ng iyong paghihiwalay. Gumugol ng oras sa presensya ng Diyos, palakasin ang iyong espiritu, at punuin ang iyong kaluluwa sa Diyos, magpainit at mag-enjoy sa presensya ng Diyos hanggang sa ikaw ay maging pinakamasayang tao sa mundo. Kaya, kung tinitignan mo ang iyong sarili sa negatibong paraan at malamang na pinahihintulutan mo ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo, dahil iba ang iyong pakikitungo sa iyo, na nagpapalungkot sa iyo, oras na para huminto ka. Subukan mong unawain ang dahilan ng iyong paghihiwalay, at makikita mo na ikaw ay tunay na espesyal sa Diyos at hindi kaawa-awa. Numero 4, huwag payagan ang takot na magpahina sa iyo. Ang takot ay hindi mula sa Diyos. Ang sabi ng Biblia sa 2 Timoteo 1:7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi nagpapahiya sa atin, ngunit nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. Sinasabi ng isa pang salin, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot at pagkamahiyain, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. Ngayong alam mo na ang takot ay hindi mula sa Diyos, dapat mong malaman na hindi ito makakamit ng anumang kabutihan. Ang layunin ng takot ay upang pahinain mo ang iyong pagtatalaga at simulan ang pagdududa sa Diyos. Tingnan kung ano ang ginawa ng takot sa mga Israelita. Inilabas sila ng Diyos upang dalhin sila sa lupang pangako. Ibinigay sa kanila ng Diyos ang kanyang salita, ngunit nang dumating ang takot, nakalimutan nila ito at sumuko dito, na pinahintulutan silang mataranta ng hindi kinakailangan. Ang takot ay maaaring magsimulang makita ang iyong sarili na hindi sapat at hindi magawa ang atas na inihahanda sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng paghihiwalay. Maaari mong simulan ang pag-isip, paano kung hindi ang Diyos ang nangungusap sa akin? Paano kung magsimula ako at mabigo, at sabihin ng lahat na nagsinungaling ako tungkol sa aking pagkakakilanlan? Ang takot ay magpapakita sa iyo ng iyong mga kahinaan sa halip na ang kapangyarihan ng Diyos. Makikita mo ang lahat ng wala sa iyo at 1,000 at isang dahilan kung bakit maaaring hindi mangyari ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Minamahal, huwag mong bigyan ng pagkakataon ang takot. Ang sabi ng Biblia, labanan mo ang dyablo, at tatakas siya sa iyo. Labanan ang takot sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Punan ang iyong sarili ng salita ng Diyos hanggang sa punto na ang iyong puso ay nagsimulang mag-alab sa katotohanan ng salita ng Diyos na magpapatibay sa iyo sa Diyos hanggang sa punto na maaari mong malaman kung ang isang kaisipan o mungkahi ay hindi mula sa Diyos at sa halip ay itatapon mo ito kaagad. Nang paninirahan dito. Ang sabi ng Biblia sa 1 Juan 4:18, walang takot sa pag-ibig. Ngunit ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot sapagkat ang takot ay may kinalaman sa kaparusahan. Ang natatakot ay hindi nagiging sakdal sa pag-ibig. Hayaang sakupin ng pag-ibig ng Diyos ang iyong kaluluwa. Sa pamamagitan ng pag-ibig na iyon, walang puwang para sa takot. Magagawa mong tumuon sa dahilan ng iyong paghihiwalay at masusunod ang Diyos ng walang pag-aalinlangan. Number 5, huwag maging malamig at tamad. Kapag ang layunin ng isang bagay ay hindi alam, ang pang-aabuso ay nagiging hindi maiiwasan. Bago mo maisakatuparan ang layunin ng iyong paghihiwalay, kailangan mo lamang malaman ang dahilan. Ibinubukod ng Diyos ang mga tao sa iba't ibang dahilan, at hindi lang para paghiwalayin ka sa mga tao at polusyon sa mundo. Ito ay upang dalhin ka sa isang lugar kung saan mayroon kang mas maraming oras at ang iyong atensyon ay nasa mahahalagang bagay. Ito ang hindi napagtanto ng maraming tao. Sinasabi lang nila, nasa panahon ako ng paghihiwalay, ngunit hindi nila masasabi kung bakit, ano ang kanilang ginagawa, o kung ano ang gustong makamit ng Diyos sa pamamagitan ng paghihiwalay na iyon. Ginugugol lang nila ang kanilang oras sa paglalaro ng mga video game, pagtulog, at paglalambing. Siyempre, ang isang panahon ng paghihiwalay ay hindi nangangahulugang gumagawa ka lamang ng mga espiritual na bagay, ngunit hindi pa rin ito nangangahulugan na wala kang oras para sa Diyos.
Ang pangunahing dahilan ng paghihiwalay ay ang mas malalim na pag-ugnayan sa Diyos. Kaya't huwag ihiwalay ang iyong sarili sa Diyos sa panahong ito. Huwag magpadala sa espiritual na katamaran o pagiging maligamgam. Kahit na sinimulan mo ang iyong panahon ng paghihiwalay bilang tunay at seryoso tungkol sa higit na pagkilala sa Diyos at mas mataas sa espiritu, mataas ang mga tendensya na habang tumatagal ang panahon, maaari kang maging maligamgam at hindi na tulad ng dati. Responsibilidad mong panatilihing nagniningas ang apoy sa iyong altar anuman ang mangyari. Sa lumang tipan, binigyan sila ng Diyos ng tagubilin na dapat nilang panatilihing nagniningas ang apoy sa templo sa lahat ng oras. Hindi ito dapat lumabas sa anumang dahilan. Para mangyari ito, kailangan nilang patuloy na maglagay ng langis upang manatiling aktibo at masigla sa espiritual. Dapat mong panatilihing buo ang iyong relasyon sa Diyos. Huwag mapagod o mapagod sa paghahanap sa Diyos. Kapag nakaramdam ka ng kahinaan, hanapin ang kanyang lakas at palalakasin kanya. Siguraduhin na kung nasaan ka ay isang lugar na walang mga distractions, isang lugar kung saan maaari kang tumutok sa Diyos ng walang pagkagambala. Kung ihihiwalay ka ng Diyos sa mga kaibigan, huwag mong isali ang iyong sarili sa mga pelikulang kakainin sa panahong dapat mong gawin para sa Diyos. Para sa lahat ng bagay na pinutol ng Diyos sa iyong buhay, i-convert ang oras na ginugugol mo sa mga bagay na iyon o sa mga taong iyon sa isang panahon ng pakikisama sa Diyos. Ang pagiging maligambam ay isang mapanganib na kalagayan. Kinamumuhian ito ng Diyos at hindi ito kinukonsinti. Gustong-gusto ito ng dyablo at gagamitin ito bilang isang paraan upang pahirapan at pahirapan ka. Narito ang sinabi ng Diyos tungkol sa maligambam na simbahan sa Aklat ng Pahayag 3 oras 15 minuto negatibo 16 na, alam ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit. Sana'y ikaw ay isa o ang iba. Hindi mainit o malamig, iluluwa na kita sa aking bibig. Upang maiwasang matanggap ang hatol na ito, gugulin ang iyong oras sa pag-iisa upang patatagin ang iyong espiritu, at magkaroon ng isang tunay na espiritu na magpapasan sa bigat ng atas ng Diyos para sa iyo. Numero 6, iwasan ang gluttony. Ang gluttony ay higit pa sa labis na pagkain. Ito ay isang estado kung saan parang pagkain lamang ang nagbibigay sa iyo ng kagalakan at kasiyahan, at hindi mo mapigilang kumain kahit subukan mo. Maraming tao, sa panahon ng kanilang paghihiwalay, ang nagsisimulang bumaling sa mga makamundong bagay upang bigyan sila ng pakiramdam ng kasiyahan at tulungan silang hindi mag-alala sa lahat ng nangyayari sa kanilang paligid. Ang panahon ng paghihiwalay ay hindi oras para maghanap ka ng mga bagay, ngunit ang Diyos. Ang isang taong abala sa paghahanap sa Diyos, paghahanap ng kaalaman, at pagsisikap na kumonekta sa kanilang sarili sa panahon ng kanilang paghihiwalay ay tiyak na walang oras na maging gumon sa pagkain. Ang problema dito ay maraming mga tao ang may napakaraming oras sa kanilang mga kamay sa panahon ng kanilang paghihiwalay kung kaya't napipilitan silang gastusin ito sa mga hindi kinakailangang bagay. Kaya, kung nasa season ka ng isolation, dapat mong malaman na madali para sa iyo na ma-addict sa pagkain to the point na magsisimula kang tumaba at maging masama sa kalusugan dahil lang sa paghihiwalay. Maraming mga tao ang dinadala pa ito sa isang matinding antas ng hindi pag-aalaga sa kanilang sarili sa pisikal. Hindi sila naliligo at pinananatiling gusgusin ang kanilang mga sarili, na ginagawa silang parang anino ng dati nilang mga sarili. Dahil dito, ang ilan ay napupunta pa sa depresyon at gumagawa ng mga negatibong bagay dahil lamang sa paghihiwalay. Alamin na hindi ka ibinukod ng Diyos upang bawasan ang kalidad ng iyong buhay, o kahit na paikliin ang iyong mga araw. Ang paghihiwalay ay upang matulungan kang mamuhay ng mas makabuluhang buhay na puno ng sigla at lakas. Kaya hindi dapat ang pagkain ang iyong pinagtutuunan ng pansin sa panahon ng iyong paghihiwalay. Sa halip, dapat mong punan ang iyong sarili ng salita ng Diyos at patatagin ang iyong espiritu sa punto kung saan ang iyong espiritu ay malakas at lumakas, at pagkatapos ay magagawa mong kumonekta sa iyong banal na tungkulin. Kung masusumpungan mo ang iyong sarili na gumon sa pagkain sa panahon ng iyong paghihiwalay at hindi mo mapigilan ang iyong sarili,
Maaaring oras na para makipag-usap ka sa isang profesional upang maalis ka sa ganoong estado nang sa gayon ay nasa tamang kalagayan ka ng pag-isip upang magawa ang dahilan ng iyong paghihiwalay. Bilang 7, huwag masyadong umasa sa mga alalahanin at pangangailangan upang sila ang pumalit sa lugar ng Diyos sa iyong buhay. Hindi mo dapat gawin ito sa panahon ng iyong paghihiwalay o sa anumang oras. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka dapat makinig sa iyong pastor o umalis sa simbahan, ngunit sa panahon ng iyong paghihiwalay, ang iyong pagtuon at pagtitiwala ay dapat sa Diyos, hindi sa pastor o sa simbahan. Sinasabi ng Biblia sa awit 60:11, bigyan mo kami ng tulong laban sa kaaway, sapagkat ang tulong ng tao ay walang kabuluhan. Kadalasan, ang mga tao ay emosyonal na konektado sa kanilang simbahan o pastor sa lawak na kung ang Diyos ay nagsasabi sa kanila ng anuman, ang pastor ang unang taong pinupuntahan nila para sa kumpirmasyon. Dahil dito, binigyan nila ang pastor ng huling otoridad sa kanilang buhay. Minsan imposible pa nga para sa Diyos na sabihin sa kanila na gumawa ng isang bagay ng personal nang hindi muna sinasabi sa kanilang pastor. Kung gusto mong pumunta ng malayo sa Diyos at talagang gusto mong humakbang sa iyong propetikong tadhana, dapat ay kaya mong tumayo kasama ang Diyos na mag-isa. Kailangan mong marinig ang Diyos para sa iyong sarili at makilala ang Diyos ng personal, hindi ginagamit ang mga karanasan ng ibang tao. Ang pagkakaroon ng pastor o simbahan na nagsisilbing espiritual na panakip para sa iyo ay hindi mali, ito ay napakahalaga para sa iyo bilang isang anak ng Diyos. Ngunit ang sobrang pag-asa sa isang pastor o isang simbahan ay maaaring maging isang hadlang sa iyong paglalakbay sa panahon ng iyong paghihiwalay. Ang iyong panahon ng paghihiwalay ay maaaring mangailangan sa iyo na lumayo sa lahat at sa bawat pangako na makasama ang Diyos sa isang tiyak na bilang ng mga araw. Kung ikaw ay masyadong umaasa sa iyong pastor o simbahan, maaaring kailanganin mong hanapin ang kanilang patnubay bago sundin ang Diyos, at sa karamihan ng mga kaso, hahanapin nila ang mga interes ng simbahan, at hindi ang mga interes ng iyong buhay at ang iyong paglalakad kasama ang Diyos. Sa pamamagitan ng iyong panahon ng paghihiwalay at kahit na higit pa, dapat kang umasa ng buo at ganap sa Diyos at hindi sa sinumang tao. Dapat mong bantayan ang iyong puso ng may paninibugho upang walang sinumang pumalit sa lugar ng Diyos sa iyong buhay, gaano man sila ginamit ng Diyos para sa iyo o sa posisyon na kanilang ginagawa sa simbahan. Tutulungan ka ng mindset na ito na personal kang kumonekta sa Diyos. Hindi ka magiging third party sa Diyos na nakikita ang iyong pastor o simbahan bilang midleman sa pagitan mo at ng Diyos. Dapat ay walang midleman sa pagitan mo at ng Diyos dahil namatay na si Jesus at nasira ang gitnang pader ng partisyon para lahat ay makalapit sa Diyos ng mag-isa. Ang pag-unawa dito ay makakatulong sa iyo na mapakinabangan ang iyong panahon ng paghihiwalay. Kapag binigyan ka ng Diyos ng hindi karaniwang mga tagubilin na maaaring hindi maging pare-pareho sa pinaniniwalaan mo noon, magagawa mong kumilos ng hiwalay sa impluwensya ng sinumang tao para sa iyong sariling kalamangan. Numero 8. Huwag iwasan ang pakikisama sa mga tunay na kaibigan at kapatid. Mahalagang gawing balanse ang puntong ito sa nakaraang punto. Ang katotohanan na hindi ka dapat umasa sa simbahan o pastor sa panahon ng iyong paghihiwalay, ngunit upang makita ang Diyos bilang pinakahuli ay hindi nangangahulugan na dapat kang lumayo sa pagtitipon ng mga tao ng Diyos. Maliban kung ang Diyos ay partikular na nagtuturo sa iyo na lumayo para sa isang panahon upang mag-isa sa Kanya, ang iyong panahon ng paghihiwalay ay hindi dapat mag-alis sa iyo mula sa pakikisama sa ibang mga mananampalataya. Ang sabi ng Biblia sa Hebrews 10:25, huwag ihinto ang pagtitipon, gaya ng nakaugalian ng ilan, kundi palakasin ang loob sa isa't isa, at lalo na habang nakikita ninyong papalapit na ang araw. May mga tao na dati ay nasa panahon ng paghihiwalay at ang iba ay naroroon na ngayon. Mula sa kanilang mga karanasan, maaari kang makakuha ng kalinawan sa iyong nararanasan, at sa pamamagitan ng karunungan na ibinahagi nila, matututuhan mo kung paano lampasan ang ilang mga hamon at balakid na darating sa iyo. Sa pakikisama mo sa kanila, dapat kang manatiling maingat upang hindi ka magsimulang umasa sa kanila kaysa sa Diyos. Siyam.
Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Ang paghahambing ng iyong sarili sa iba ay isa sa mga pinakamapanganib na bagay na hindi mo dapat gawin sa panahon ng iyong paghihiwalay. Kakaiba ka sa lahat ng tao sa earth, gayon din ang iyong assignment at paglalakbay. Ang ipinagagawa ng Diyos kay Moises ay iba sa ipinagagawa niya kay Joshua. Kung si Joshua ay abala sa paghahambing ng kanyang paglalakbay sa paglalakbay ni Moises, hahadlangan niya ang kanyang sarili na pumunta sa malayo kasama ang Diyos. Ang paghahambing ay nagdudulot ng dalawang bagay. Maaaring ito ay nagdadala ng isang pakiramdam ng higit na kahusayan na humahantong sa pagmamataas, o ito ay nagdudulot ng kababaan, paninibugho, awa sa sarili, at inggit. Sa parehong mga paraan, ang paghahambing ay hindi mabuti sa iyo. Tumutok sa Diyos, sa iyong paglalakbay, at sa iyong atas. Gawin kung ano ang ipinagagawa niya sa iyo, at huwag mong alalahanin ang iyong sarili sa mga pangangailangan ng iba. Naaalala mo ba pagkatapos mabuhay na mag-uli si Jesus at nakikipag-usap sa mga disipulo? Sinabi niya kay Pedro na pakainin ang kanyang mga tupa ng 3 beses upang patunayan ang kanyang pagmamahal. Habang nagsasalita pa siya, tumingin si Pedro sa alagad na minamahal ni Jesus at nagtanong, ano ang tungkol sa kanya? Sumagot si Jesus, ano ang sayo? Iyan ang perpektong sagot kapag gusto mong simulan ang paghahambing ng iyong sarili sa iba. Ano man ang ipagawa sa kanila ng Diyos ay hindi mo bagay. Sila ay nasa kanilang sariling natatanging paglalakbay at gayon din ikaw. Tumutok sa iyong paglalakbay at huwag ikumpara ang iyong sarili sa iba. Number 10. Iwasan ang pagmamataas. Ang pagmamataas ay nauuna sa pagkahulog at ang mapagmataas na espiritu bago ang pagkawasak. Ang pagmamataas ay ang instrumento na nag-akay sa maraming mga dakilang tao mula sa kanilang mga tadhana. Pinahintulutan nila ang isang pakiramdam ng higit na kahusayan batay sa mga pribilehiyong natanggap nila sa pamamagitan ng biyaya na humantong sa kanilang pagkahulog. Iwasan ang pagmamataas kahit gaano kakataas itinaas ng Diyos o ang antas ng paghahayag at mga pananaw na ibinibigay niya sa iyo. Pipigilan ng pagmamataas ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay, at hindi ang dyablo ang pipigil sa iyong paglaki, kundi ang Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay lumalaban sa mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Sa tingin mo, gaano kahusay ang magagawa mo kapag nilalabanan ka ng Diyos? Huwag hayaan ang pagmamataas na gawin kang kaaway ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasara sa kung ano ang gustong gawin ng Diyos. Tandaan na ikaw ay kung ano ka sa pamamagitan ng biyaya. Ang lahat ng mayroon ka ay dahil sa biyaya ng Diyos, hindi sa iyong mga gawa. Wala kang magagawa para marating ang kabutihan ng Diyos. Sadyang inilalagay ito ng Diyos sa iyo, kaya wala kang dapat ipagmalaki. Palaging paalalahanan ang iyong sarili tungkol dito araw-araw at huwag tumigil sa pagdarasal para sa Diyos na panatilihing mapagpakumbaba ang iyong puso sa lahat ng oras. Kapag ginawa mo ito, patuloy kang bumabangon bilang pinili ng Diyos. Huwag isipin na dahil ikaw ay nasa panahon ng paghihiwalay, hindi ka tutukso ng dyablo. Tiyak na gagawin niya. Alam niya kung ano ang hindi mo dapat gawin at tutukso ka sa kanila sa lahat ng oras. Ang iyong tungkulin ay magbantay at manatiling madasalin. Alamin na ang iyong lakas ng tao ay hindi makakatulong sa iyo na manaig, tanging ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos ang magagawa. Kapag umasa ka sa Diyos, tutulungan ka niya na gawin ang mga tamang bagay sa panahon ng iyong paghihiwalay. Magdasal tayo. Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo ngayon bilang pasasalamat sa kung gaano mo ako dinala sa panahong ito ng paghihiwalay. Hinihiling ko na tulungan mo akong maunawaan ang dahilan ng paghihiwalay upang maiayon ko ang aking sarili sa katuparan ng dahilan at hakbang sa kung ano ang nais mong gawin ko sa buhay. Dalangin ko ang biyaya at karunungan na gawin ang tama sa panahong ito at huwag gumawa ng anumang bagay na magbibigay sa dyablo ng lugar upang salakayin at pahirapan ako. Tulungan mo akong sundin ang lahat ng mga tagubilin na ibibigay mo sa akin. Nagdarasal ako laban sa anumang espiritu ng paghihimagsik na maaaring gusto nang hindi kinakailangang pahabain ang aking estado ng paghihiwalay.
Tulungan akong makilala ang iyong boses at tumugon kaagad kahit na hindi ko naiintindihan ang dahilan ng pagtuturo. Tulungan akong manatiling matyaga, nagtitiwala sa iyong mapagmahal na patnubay sa panahong ito ng paghihiwalay. Tulungan mo akong huwag subukang tumakas, huwag pilitin ang aking sarili bago dumating ang tamang oras, at huwag ibalik ang aking sarili sa mga lugar kung saan mo ako dinadala. Tulungan mo akong italaga at italaga sa iyo. Sinasabi ng Biblia na hindi mo ako binigyan ng espiritu ng takot, kaya tumanggi akong pahintulutan ang takot na pahinain ako sa paglalakbay na ito. Sinasaway ko ang bawat takot na ipinapalabas ng kalaban sa aking espiritu. Natatanggap ko ang kapangyarihan ng pag-ibig at isang maayos na pag-isip. Tulungan mo akong mapuno ng iyong salita upang kapag ang kaaway ay dumating na may dalang kasinungalingan upang damayan ako, makikita ko ang panlilinlang at hindi mabiktima nito. Ang pangunahing dahilan ng paghihiwalay sa akin ay upang ikonekta ako sa iyo, upang matuklasan ko at magtrabaho patungo sa iyong layunin para sa aking buhay. Dalangin ko na tulungan mo akong hindi mahiwalay sa iyo sa panahong ito. Hindi ako lilingon sa mga bagay upang punuin ako, sa halip, babaling ako sa iyong salita at sa iyong presensya, at gagawin itong isang lugar kung saan gugugulin ko ang aking oras upang makilala ka, at matuklasan ang lahat ng gusto mong matuklasan ko. Tulungan mo akong hindi maging maligambam kundi maging masigasig sa espiritu, nagtitiwala at nananatili sa iyong salita sa lahat ng aking paglalakbay sa paghihiwalay. Dalangin kong bigyan mo ako ng karunungan na huwag umasa sa mga lalaki, ngunit ilagay sila sa kanilang lugar, at maging ikaw ang aking tunay na mapagkukunan at gabay. Nagdarasal ako laban sa bawat impluensyang maaaring magnanais na pigilan ako sa iyong tinig o pigilan akong magpatuloy sa aking pagtatalaga sa iyo. Humihingi ako ng biyaya na manatiling mapagkumbaba, kahit gaano mo ako itinaas o gaano kalalim ang mga paghahayag at pananaw na natatanggap ko sa iyong presensya. Lagi kong tatandaan na ang pagmamataas ay nauuna bago ang pagkawasak. Hindi ako magiging magarbo sa aking diwa para kalimutan na wala ako kung wala ka. Sinasabi ng Biblia na hindi matalino ang mga nagkukumpara sa kanilang sarili sa iba. Nagdarasal ako laban sa bawat diwa ng paghahambing o kompetisyon. Hinihiling ko na tulungan mo akong mag-focus sa iyo, sa aking paglalakbay, at sa natatanging atas na ibinibigay mo sa akin. Salamat, Ama. Dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nanonood ka pa rin, bahagi ka ng Kristiyanong pamilya. Salamat sa pagiging bahagi ng pamilyang ito. Umaasa ako na mayroon kang isang kamangha-manghang araw. Pagpalain ka ng Diyos.